matataong lugar. Iwasang hawakan ng ilong, mata, bibig, lalo't hindi pa nakapaghugas ng kamay. Sa ngayon, iwasan muna ang pagyakap, paghalik at beso-beso. Paalala mula sa DOH, Guard C Calcium Ascorbate at Brigada News FM. Brigada, change lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment. So you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the #1 news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada, oras na natin, alas 5:22 ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. 104.7 Brigada News FM National. 89.9 Brigada News FM sa Buanga. 89.5 Brigada News FM Jansan. 95.7 Brigada News FM Coronadal. Brigada News FM Cotabato City. 91.5 Brigada News FM Davao. Malayo o malapit man. 103.1 Brigada News FM Naga. Brigada News FM Metro Cebu. 90.7 Brigada News FM Pampanga. The Music and News by Brigada News FM Cagayan de Oro. 97.5 Brigada News FM Kinapawan. The Music and News. Lahat sama-sama sa isang natatanging balitaan. Maswerteng na iligtas ang 10 kataong sakay ng lumubog na bangkang di motor sa karagatang sakop ng bayan ng Karamuan. Di Pangulong Rodrigo Duterte ang dalawang pulis na nagtugatan sa police separation at Ilang ulit na pinapatukan ng biktima gamit ang calibre 12 Ako nag-alerto ang PNP at ang militar. Outside na napaulat Na ngayon ay inyo nang pakinggan. Mula sa Brigada News FM Philippines, ito ang Brigada Connection. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Connection. Brigada Connection. Connection. Brigada Connection. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via www.brigada.ph. Sumasa inyo na ang Brigada Connection. Ngayong araw mga kabrigada ng Biyernes, September 18, 2020. Connection. Ang pagbabalitang hatid po sa atin ng Power Cells Herbal Capsule, Drive Max Plus Herbal Capsule, Nutri-Cleanse at Guard C Calcium Ascorbate. Connection. Ako po ang inyong lingkod ngayong umaga, Brigada Lay Baguio. At sa ating paunang balita, Connection. nagada po ang European Parliament ng isang resolusyon para manawagan sa Pilipinas na bigyan ng broadcast license ang ABS-CBN Network 5 buwan matapos na ibasura ng Kongreso ang aplikasyon nito para sa bagong prangkisa. Sa resolusyon na mayroong 626 na pumabor, 7 tutol at 52 abstention, sinabing ibinasura ang hiling ng ABS-CBN ng bagong franchise bilang ganti sa pag-cover nito sa anti-drugs campaign at seryosong mga human rights abuses. Nanawagan din ng Parliament na ibasura na ang nasa 6 na politically motivated na mga kaso laban naman kay Rappler CEO Maria Ressa at sa staff nito na kinasuhan ng cyber libel noong Hunyo at posibleng humarap sa 6 na taong pagkakakulong. Naalarma ang mga mambabatas sa nasisira na fresh freedom ng Pilipinas at kinundina ang lahat ng uri ng pagbabanta, panghaharasa at karahasan laban naman sa mga human rights advocates, environmental activist, trade unionist at journalist na nais isiwalat ang mga aligasyon
ng extrajudicial killings at iba pang pangabuso sa karapatang pantao sa bansa. Connection. Mga kabrigada, connect na tayo sa ating mga kapatid na himpilan sa buong bansa. Unahin na natin dyan po sa bahagi ng Mindanao. Connection. Sa Brigada News FM General Santos, COVID-19 contact tracing system ng South Cotabato ipipresenta sa UN General Assembly sa September 24 ngayong taon. Si Brigada Attorney Can Balyeque sa Balita. Brigada Attorney Can, i-brigada mo! Republika ng Brigada Maymbundag, ipinagmamalaking inanunsyo ng LGU South Cotabato ng South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System o SCCTS ang kanilang ipipresenta sa United Nations General Assembly o UNGA. Sa email na may petsang September 14, ang Provincial Government ng South Cotabato ang inimbitahan sa Open Government Partnership o OGP Leaders Summit of the UNGA para kanilang may presentang SCCTS matapos itong napili bilang great example of cross-sector collaboration and thorough consultation. Inilalarawan din ng UNGA ang SCCTS bilang great effort that discloses accurate contact tracing information designed to include marginalized communities. Ang video ay ipipresenta sa Open Response Plus, Open Recovery at the Leaders Summit sa September 24, 2020 na dadaluhan ng mga heads of state and the government officials at civil society leaders para matalakay ang mga pamamaraan ng OGP members para masiguro ang kanilang response at recovery efforts sa COVID-19 pandemic na bukas, transparent, participatory at accountable. Nabatid ng SCCTS ng South Cotabato ay siyang inadapt ng mga LGUs sa Region 12 matapos inaprobahan ng Regional IATF ang resolusyon noong Agosto 26, 2020 para magamit bilang contact tracing sa buong rehiyon 12. Live, secondary sa the home of the champions, General Santos City. Alang sa Brigada Connection, ini si Brigada Attorney Can, sadyang mapagmahal SM. Sana all. Balyeque sa 89.5 Brigada News FM, Metro Johnson, the Music News Authority. Connection. Samantala mga kabrigada dyan naman sa Brigada News FM Cagayan de Oro, COVID-19 cases sa Cagayan de Oro umakyat pa sa 507 matapos maitala ang 10 bagong kaso. Si Brigada Alden Bakal sa detalye ng balita. Brigada Alden, i-brigada mo! Connection. Manaumanong malambong kamuntagon Pilipinas sa pangunahing balita. Umakyat pa sa 507 ang COVID-19 cases sa Cagayan de Oro matapos maitala ang 10 bagong kaso base na rin sa COVID-19 Emergency Operations Center dito sa lungsod. Inihayag ni City Epidemiologist Dr. Roselito Rituya na ang bagong kaso ay kinabibilangan ng 4 na local index case sa virus, 3 positive close contact at 3 ring mga locally standard individual. Dahil dito, umakyat na sa 272 ang mga returning individual sa lungsod na nagpositibo sa COVID-19 habang 215 naman ang mula sa local case category.
Umabot na rin sa 277 ang bilang ng mga recoveries sa Cagayan de Oro matapos maitala ang 4 na bagong recoveries na kinabibilangan ng isang local case at 3 mga LSI. Sa ngayon ay meron ng 176 na active cases sa lungsod at mahigit naman ito o mahigpit itong minomonitor, kabilang na rin ang mga tinatawag na non-CDO positive. Connection. Live gikan sa Gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City, alang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Kabrigada Alden Bakal sa 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, the Music and News Authority. Connection. Samantala mula po sa Mindanao, connect na tayo dyan naman sa bahagi ng Visayas. Sa Brigada News FM Cebu, mga LSI na uuwi sa Cebu City, mandatory na ipapasailalim sa swab testing. Si Brigada Raul Del Prado naman sa balita. Brigada Raul, i-brigada mo! Mayong buntag, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa aming nangungunang balita, mandatory na ipapasailalim sa swab testing ang mga locally stranded individual na nagmula sa iba't ibang bahagi ng bansa na uuwi dito sa Cebu City simula sa sunod na linggo. Ito ang ipinalam ni Cebu City Councilor Joel Garganira, Deputy Chief Implementer ng Cebu City Interagency Task Force, matapos na obserbaran na may mga LSI na umuwi sa lungsod ang nagpositibo sa COVID-19. Maliban sa swab test ay ipasa ilalim rin sila sa 14 na araw na kwarantina kahit na negatibo pa ang kanilang resulta para masiguro. Layunin ito na hindi na mapapasukan ng lungsod ng mga COVID-19 positive dahil sa mga LSI. Libre di umano ito sapagat ang Cebu City Government at City Health Department na ang magbabayad na sa nasabing testing. Live gikan na diri sa Queen City of the South, Cebu City, alang sa Brigada Connection. Kini si Brigada Raul Del Prado sa 93.1 Brigada News FM Metro Cebu, the Music and News Authority. Connection. Mula po Cebu, connect naman tayo sa Brigada News FM Kalibo. Opening ng Boracay sa Oktubre. Wala pa ring go signal sa IATF. Si Brigada Ann Dislin Salazar sa balita. Brigada Ann, i-brigada mo! Maayad-ayad nga agahon Pilipinas sa pangunahing balita. Patuloy na hinihintay ngayon ang go signal ng Boracay Interagency Task Force o BIATF kung papayagan na buksan ang isla ng Boracay para sa domestic at foreign tourists. Matatandaan na pumirma ang pamunuan na Aklan Provincial Government at LGU Malay sa isang joint resolution na umaapila sa BIATF na makabangon na industriya ng turismo sa pagkalugi nito dulot ng epekto ng COVID-19 pandemic. Samantala, umaasa mga negosyante sa isla na magiging ligtas ang pagbubukas ng Boracay sa mga foreign tourists basta sundin lamang na ito ang mga health protocols na ipinalabas ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Agroy no balita haliniya sa Atiatihan Town of Kalibo, the gateway to the Paradise Island o Boracay. Para sa Brigada Connection, ito si Brigada Nislin Salazar ng 89.3 Brigada News FM Kalibo, the Music and News Authority. Connection. At mga kabrigada galing sa Visayas, magtungo naman tayo sa Luzon. Sa Brigada News FM Pampanga, 15 bagong kaso ng COVID-19 na itala. Kahapon po yan dyan sa Pampanga. Si Brigada Joe Salazar sa balita. Brigada Joe, i-brigada mo! Connection. Mayo Payabak, Luzon, Visayas at Mindanao. Kimbubusok ka balita.
Muli pang nadagdagan ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa lalawigan ng Pampanga. Sa tala ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, 15 ang bilang ng mga naidagdag na bagong kaso ng COVID-19. Kaya naman umakyat na sa 1,417 ang kabuong bilang ng mga tinatamaan ng virus sa lalawigan. Sa nasabing bilang, 730 dito ang active cases. 647 naman ang nakarecover na habang 40 na ang naitatalang nasawi. Nangunguna pa rin ang City of San Fernando sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa lalawigan, kung saan umaabot na ito sa 275, habang ang mga bayan naman ng Arayat at Santo Tomas ang nakapagtala ng may pinakamababang bilang ng infection sa ngayon na nasa 13. Yan ang balita malibatan King Culinary Capital of the Philippines. Para sa Brigada Connection, ini Brigada Joe Salazar ng 92.7, Brigada News FM Pampanga, the Music and News Authority. At mga kabrigada sa Brigada News FM Bicol, 17 kaso ng chikungunya virus na itala po sa isang barangay sa bayan naman ng Matnog, Sorsogon. Si Brigada Dian Poblete sa detalye ng balita. Brigada Dian, i-brigada mo! Diyos marhay na aga Luzon, Visayas at Mindanao. Kinumpirma ngayon ng Municipal Health Office ng Bayan ng Matnog, Sorsogon ang naitalang kaso ng chikungunya disease sa isang barangay sa nasabing bayan. Ayon kay Dr. Rosana Galeria, ang head ng nasabing opisina, isang barangay lang ang mayroong mataas na kaso ng sakit nitong nakalipas na buwan ng Hunyo at Hulyo. Ang barangay Tabunan ay nakapagtala ng 17 kaso ng sakit na labis umanong nakakaalarma. Dahil dito, kaagad na nagsagawa ng fogging at paglilinis ang mga kinauukulan at residente sa naturang barangay. Ang chikungunya ay isang uri ng viral disease na nakukuha mula sa kagat ng lamok na siya ring nagdadala ng sakit na dengue. Kabilang sa mga sintomas nito ang pananakit ng ulo, kalamnan at paglabas ng mga rashes. Una nang ang nanawagan ng DOH sa publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran at huwag pabayaan ang mga bagay na posibleng pamahayan ng mga lamok. Hinihikayat din ang lahat na gawin ang 4S strategy na tumutukoy sa search and destroy of breeding places, self-protection with insect repellents and mosquito nets, seek early consultation at say no to indiscriminate fogging. Para sa Brigada Connection, ini si Brigada Dian Poblete at mula rito sa Regional News Center ng Brigada News FM Bicol, the Music and News Authority. Brigada Connection. Brigada Connection. Connection. Brigada Connection. At mga kabrigada, sumain nyo na po ang kabuuan ng Brigada Connection. Ngayong araw po ng Biyernes, hatid sa atin ang Power Cells Herbal Capsule, Drive Max Plus Herbal Capsule, NutriCleanse at Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong naging lingkod ngayong umaga, Brigada Lay Baguio. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa Brigada News FM sa Makati City, ang nag-iisang The Music and News Authority. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Mga anak, Noche Buena na! Nay, anak may regalo din. Kung wala sana to, nakapagbakasyon na tayo. Mga anak, ang importante kumpleto tayo. Tama si nanay. Ang mahalaga, ligtas tayo at walang iniindang karamdaman. O Jenny, lead the prayer. Papa G's. Wala nang mas hihigit ang regalo sa malakas na katawan at mabuting kalusugan. Ngayong Pasko, bigyan nating halaga ang kaligtasan ng ating pamilya. Palakasin ang katawan, labanan at tuldukan ng anumang karamdaman. Mag-Power Cells Herbal Capsule araw-araw. Mahal, ang dami nating pinagdaanan ngayong taon, no? Oo nga, mahal. Lahat tayo apektado. Malalampasan din natin to. Siya nga pala, may regalo ako sa'yo. Ako rin. Oh, sabay na tayo magbukas.
Drive Max Capsule. Mamaya ha. Wala nang masasaya pa sa Pasko kung ang regalo ay puno ng pagmamahal. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Isang pagbati mula sa Drive Max. Ma, kailan kaya natin makakasama ulit si Papa? Ilang taon na rin kayong magkahiwalay. Hilingin nyo kaya kay Santa Claus. Merry Christmas! Anong gusto niyong regalo? Makasama namin si Papa. Miss na po namin siya. Ako rin, mga anak. Miss ko na rin kayo. Papa, ikaw si Santa? Kaya ko po. Tara pa, kape muna tayo. May kaligayahan sa mga bagay na hindi inaasahan. Power Cell Soya Coffee. Sarap at sustansyang masarap araw-arawin. Dito ka pa rin pala nag-work? Mustang buhay may asawa? What a small world. Ito, nag-iisa. I believe na wala na nga forever. Halika, dun muna tayo sa kantin. Sure. Simula nang nagkahiwalay tayo, binuhos ko lahat sa pagtatrabaho. Kaya hanggang ngayon, single pa rin. Wait lang, tikman mo muna to. Oh, ang sarap naman nito. Kasing sarap ba ng pagmamahal ko sa'yo noon? Ngayong nandito ka, gawa tayong forever. Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin. Ang Guard C, NutriCleanse at Fast Relax ay mabibili na sa lahat ng mga branches ng Rose Pharmacy nationwide. Ngayong ipinapatupad ang Enhanced Community Quarantine ay maaaring may mga pagkakataon na kinakailangan mong lumabas sa bahay upang magtrabaho o bumili ng basic necessities. Alamin ang tips mula sa DOH upang maiwasan ang pagpasok ng COVID-19 sa bahay. Tips: bago pumasok ng bahay, hubarin ang iyong damit at ilagay sa hiwalay na laundry bag. Laban ito gamit ang tubig, detergent at konting bleach sa madaling panahon. Maliban kung may emergency o ganap na pangangailangan, huwag umalis ng bahay. Kung kailangang umalis sa bahay, magdala ng alcohol o hand sanitizer. Huwag ding hawakan ng muka habang nasa labas ng bahay. Pag nakauwi na, mag-spray ng alcohol sa swelas at hubarin ang sapatos bago pumasok sa bahay. Ilagay ang sapatos sa itinalagang lugar sa labas ng bahay o malapit sa pintuan. Mag-iwan ng alcohol o sanitizer malapit sa pintuan at linisin muna ang kamay bago pumasok sa bahay. Habang hindi pa malinis ang kamay, huwag munang hawakan ng mga bagay sa loob ng bahay. Maligo muna pagdating sa bahay. Hugasan ng mabuti ang lahat na nakalantad na area gamit ang sabon. Tulad ng paghuhugas ng kamay, kuskusin ng mabuti ang katawan ng 20 segundo. Kung gumamit ng PPEs, tulad ng gloves o face mask, itapon ito sa hiwalay na basurahan at hugasan ang iyong kamay ng mabuti. Ihiwalay ang gamit na PPEs sa ibang basura. Ilagay muna ito sa selyadong bag sa loob ng 72 oras bago iwanan sa labas upang makolekta. Ituloy ang mga preventive measures para maiwasang mahawa sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay. Sumunod sa social distancing. Takpan ang ilong at bibig kung bumahing o umubo. Huwag umalis sa bahay at magsuot ng face mask kung ikaw ay may sakit. At linisin ang madalas na hinahawakang mga bagay gamit ang bleach o household detergent at tubig. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health, Power Cells Herbal Capsule at ng Brigada News FM. Brigada, change lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment. So you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the #1 news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada, oras natin 15 minuto bago po mag 6:00 ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit.
sigurado, nakasentro, kumpleto. Narito na ang Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Walang katapat, all the way ang banat. All the way ang banat. Banat Brigada Balita. 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 Hello! Surprise! Ako ulit! Banat Brigada Balita. Hoy mga kabrigada! Tuloy-tuloy po ang balitaan ngayong umaga ng Friday. At syempre mga kabrigada, eto na! Pasadahan na natin ang mga headlines natin ngayong umaga! Headlines. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Si Pangulong Duterte i-extend daw ang state of calamity sa gitna ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. Banat Brigada Balita. Headlines. Dante Giran nanumpa na bilang bagong chairman ng PhilHealth. Banat Brigada Balita. Headlines. Pangulong Duterte naman hindi pa nakakapagdesisyon kaugnay sa pagpapaluwag ng travel ban sa mga nurses ayon sa palasyo. Banat Brigada Balita. Headlines. DILG nilinaw na hindi na eligible si NCRPO Chief Dibold Sinas para ma-promote maliban na lamang kung itatalaga ito bilang PNP Chief. Banat Brigada Balita. DPWH Villar nanindigang walang lump sum fund sa panukalang pondo ng DPWH para sa 2021. Headlines. Banat Brigada Balita. At isang senador sinusulong na manatasan ng edad ng statutory rape para maiwasan ang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancies. Banat Brigada Balita. Headlines. Sigurado, nakasentro, kumpleto. Narito na ang Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Walang katapat, all the way ang banat. All the way ang banat. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. At mga kabrigada, sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga, hatid po sa atin yan mga kabrigada ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Banat Brigada Balita. Sigurado umanong papalawigin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang deklarasyon ng state of calamity sa Pilipinas. Ito po ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng COVID-19 pandemic sa bansa. Wala pang inilalabas na dokumento ang palasyo sa extension pero ito ang binigyan din ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Dagdag pa ng kalihima, nasa desk na ito ng Pangulo ang pirma at pirma na lamang ang hinihintay. Mababatid po na nagdeklara ng 6 na buwang state of calamity ang presidente noong Marso, kasabay po ng pagsasailalim niya sa Luzon sa lockdown para makontrol ang pagkalat naman ng virus. Dahil po sa pagdideklara ng state of calamity noong Marso, mas nakaresponde ang bansa sa pandemya bago pa ipatupad ang virus response policies tulad po ng Bayanihan to Heal as One Act at ang Bayanihan to Recover as One Act. Kung matatandaan po, ang Pilipinas ang isa sa nagpatupad ng pinakamahabang lockdown sa buong mundo. Ngayong nakasailalim pa rin ang bansa sa community quarantine. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, nanumpa na si Attorney Dante Giran bilang bagong presidente at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Banat Brigada Balita. Mababatid po na si Giran na dating hepe ng National Bureau of Investigation o NBI ay tinalaga bilang bagong PhilHealth Chief noong Agosto sa gitna ng mga aligasyong korupsyon na nagaganap sa ahensya. Pinalitan niya si retired Brigadier General Ricardo Morales na nagbitiw sa pwesto noong Agosto dahil naman sa health condition. Sinabi ng Malacanang kahapon na binigyan na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Giran ng hanggang Disyembre para linisin po ang katiwalian sa naturang ahensya. Sana nga, maaksyonan kagad ng mga hindi nagawa
ng mga dating opisyal ng PhilHealth at mismong yung health secretary na may agimat at ayaw. Hindi talaga matanggal-tanggal yan. Samantala mga kabrigada, sa ibang mga balita tayo. Balat Brigada Balita. Oras natin alas 5:51 na ng umaga. Balat Brigada Balita. Hindi pa umano nagdidesisyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa proposal ng Labor Department na exempt ang mga nurses mula sa overseas deployment ban dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, di pa inaaprubahan ng Pangulo ang mungkahi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na palawigan ng exemptions sa mga mayroon ng kontratang magtrabaho abroad as of August 31. Sa isang tweet, sinabi po ni Foreign Affairs Minister Teodoro Locsin Jr. na nanawagan din ng paglift ng ban. Ang Pilipinas ay mayroong 400,000 nursing graduates na walang trabaho. Sa Germany umano, mayroong 430 doctors at nurses kada 10,000 katao, habang sa Pilipinas ay 65 lamang. Yung iba pa dyan, mahal pa sumingil. Oh, naloko na. 10,000 tao, kung sa Germany, dapat mayroong 430 na doktor. Ibig sabihin, 430 is to 10,000 yung ratio nila. Sa Pilipinas, 65 to 10,000 yung ratio ng doktor sa mga tao. Yung iba, mahal pa maningil. Kaya hindi nakakapagpadoktor yung marami nating kababayan. Mababatid po na una ng sinabi ni Bello sa mga nurse na kumpiyansa siyang susuportahan ni Pangulong Duterte ang kanyang proposal at pinag-aaralan ng mabuti ang total lifting ng naturang ban. Balat Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, naniniwala naman si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ang pagpasa ng batas na magtataas sa edad na statutory rape sa Pilipinas sa 16 na taong gulang ay nakakabawas po sa teenage pregnancy. Mababatid po ng mga batang may edad 12 taong gulang pababa ang sakop po sa kasalukuyang batas. Git po ni Zubiri, maraming sexual abuses at violence ang nagaganap sa mga batang 12 hanggang 16 na taong gulang, pero hindi po napaparusahan ang may sala dahil sinasabi umano ng mga sospek na pumayag ang bata kahit sa totoo ay sapilitan ang naganap. Batay naman sa 2016 National Baseline Study on Violence Against Children, sinabi ng senador na isa sa bawat 5 minor de edad ang nakakaranas ng sexual violence. Samantala nitong linggo lang nang tinalakay naman ng Senado ang panukalang naglalayong tugunan ang teenage pregnancy sa Pilipinas, kasabay ng paghimok naman ni Senate President Vicente Soto III sa mga senador na muling pag-aralan ang proposal dahil mas magandang ipatupad ang kasalukuyang batas sa halip na bumuo ng bagong pulisiya laban sa adolescent pregnancies. Balat Brigada Balita. At mga kabrigada, itinanggi naman ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Mark Villar na mayroong lump sum allocations diyan naman sa panukalang pondo sa kanilang ahensya. Nanindigan si Villar na naisumitiran ng DPWH ang specific details sa kanilang programa sa Committee on Appropriations at sa Department of Budget and Management. Ginawa ng kalihimang pahayag matapos mapiga ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas yung mga opisyal ng DPWH kaugnay sa 397.2 billion pesos na umano'y lump sum funds sa proposed 2021 budget ng ahensya. Sa kabila nito, binigyan din pa rin ni Brosas ng lump sum sa budget ng DPWH ay 3 beses na mas mataas kumpara naman sa pondo ng
Department of Health. Banat Brigada. Weather lang yan. O ito naman ang ating weather update ngayong araw ng Friday. Maraming mga lugar pa rin yung uulanin. Kaya mga kabrigada, medyo nagdala po ng mga pananggalan sa ulan. Sabi kasi ng Pag-asa, kahit na lumabas ng Philippine area of responsibility o par yung tropical storm na Leon, makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan yung ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Weather Bureau, pinapalakas pa rin ng Leon kasi yung southwest monsoon o yung hanging habagat na nagdadala po ng mahina hanggang sa katamtaman at minsanang malalakas na pagulan sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Caraga, Aurora at Quezon. Sa ngayon po nakakaranas na ng mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan ng Metro Manila at Rizal. Habang mahina naman mga kabrigada, mahina hanggang sa katamtamang ulan yung makakaapekto po sa Cavite, Laguna, Batangas at dyan sa Quezon. Barat Brigada Balita. Barat Brigada Balita. Barat Brigada Balita. Barat Brigada Balita. Hoy mga kabrigada, ilang minuto na lang mag-alas 6 na ng umaga. At yan na po yung kabuuan ng ating Barat Brigada Balita. Barat Brigada Balita. Ngayong umaga, susunod na Barat Brigada. Makakasama po ninyo ang inyong mga brigador. Mga gwapong brigador na sina Brigada Angel De Vera at Brigada Ruelo Checo at Brigada Mike Salgado. Hindi ko kasi alam kung sino upo ngayon eh. Pinakyaw ko na. Alam mo silang lahat, okay lang. Hindi ako nagkamali. At mga kabrigada, maraming salamat po na sa sumama sa akin simula kaninang alas 4 ng umaga. Thank you! Happy Friday na mga kabrigada. Ako po ang inyong naging lingkod, Brigada Lay Baguio, para pa rin sa 104.7 Brigada News FM, the Music and News Authority. Barat Brigada Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada